Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpatupad ang Department of Public Works and Highways ng major reform measures para ayusin at ibaba ang presyo ng construction materials. Tinatayang mahigit 60 billion pesos ang matitipid dito ng pamahalaan na magagamit sa iba pang infrastructure programs. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Maraming magpapasko sa ulo. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na mananagot ang mga sangkot sa umunoy ghost flood control projects sa Bulacan, Oriental, Mindoro, La Union at Davao Occidental. Kasunod yan ang rekomendasyon nila sa Office of the Ombudsman. Tinatayang 60 individual ang posibleng makulong. Karamihan ay dating opisyal ng DPWH at mga kontratista. Pero gaano nga ba kakumpiyansa ang kalihim na tatayo ang kaso nila? Very, very confident. Kasi nga dahil most of them ghost project, may proyekto dapat. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo, pero walang ginawa. Di ba klaro-klaro yun? Naninakaw yung pera doon? Ngayong linggo, 1 hanggang 2 reklamo ang irerekomenda ng DPWH sa Ombudsman, habang 2 bagong reklamo naman ang isusumite sa Philippine Competition Commission. Minamadali na rin ng Office of the Solicitor General ang paghain ng civil forfeiture case. Kasabay nito, nagpatupad ang DPWH ng major reform measures para labanan ng overpriced construction materials sa mga proyekto ng gobyerno. Sa Region 4B o Mimaropa halimbawa, ang presyo ng asphalt per metric ton sa dating mahigit 23,000 pesos ay bababa sa halos 6,000 pesos base sa updated construction materials price data o CMPD. Ibinaba rin ang presyo ng steel sheet pile, graba, buhangin, reinforcing steel bar, semento at ready-mix concrete upang maging kapantay ng market value mula sa accredited suppliers. Dahil dito, inaasa ng DPWH na makakagawa ng 1,600 na kilometro ng concrete roads at mahigit 1,000 kilometrong asphalt overlay. Total monetary value nito, 60 billion in estimated total savings sa 2026 budget. So this is probably the single biggest reform ever sa DPWH. Samantala, lumagda sa Memorandum of Agreement ang DPWH at Philippine Space Agency na pinangunahan ni Secretary Dizon at PhilSA OIC Dr. Gay Jean Perez. Layunin ng kasunduan na mapalakas ang transparency at monitoring sa mga proyekto ng DPWH gamit ang satellite technology ng PhilSA. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.